mensahe ang kailangan marinig ng mga Pisces sa buong week na to. Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, hindi baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign. Kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ano kaya itong High Priestess? Walang tao dito ha. Wala tayong description. Kaya literal na general reading to. Tingnan natin kung may lalabas dito sa clarifier. Eto, may lumabas na dito sa clarifier. So, yung babae, pwede rin lalaki. Kung introvert siya, pero mas tatama to sa babae. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin yung gender. Pero kasi kailangan ko maglagay ng subject. Kasi malilito ako. So, ngayon, babae, no? Ano to may intuition yung babae dito. Sa High Priestess natin. O para bang nakaka-vibe siya ng something na mysterious. Kasi kakaroon siya dito ng fear. Anxiety. Pinipilit naman labanan ng babae yung kanyang anxiety, fear dito, negativity. Pero wait lang kasi ano yun, diba? Intuition. Kasi may pumapasok sa dream niya. Hindi niya alam na intuition pala yan. Diba may case na gano'n na pag natutulog tayo, minsan nagkakaroon tayo ng nightmare. Tapos yung nightmare, may meaning pala yun. Ganun ang dating. May mensahe pala dun sa panaginip. Kaya lang, nakakatakot yung panaginip. Hindi nagustuhan nung bida. Kaya lang kasi more like sa work to. Workplace, may workmates tayo dito eh. Ito ay career to eh. Workmates. Pag nakita ko tong 3 of Pentacles, na-associate ko siya sa workmates. Kung 3 of Cups yan, difference. Para bang napanaginipan niya yung ka-workmate niya. Tapos may ginagawang mystery doon, anomalya o hindi niya nagustuhan sa panaginip niya. O may nasaksihan siyang something sa panaginip niya at ang napanaginipan niya ay ka-workmate niya.
Actually, dinedma nga to nung babae eh. Kasi Queen of Swords to. Kaya ang katabi niya ay 6 of, ano yan, Pentacles. So, ano yan? So, pag pinagsama mo to, saka to, ang dating madamot yung ka-workmate niya sa panaginip niya, or makakaaway niya, or sabihin nating trabaho nun napasa sa inyo, nagkaroon ng inequality, unfair treatment, irresponsibility, ayan, o loss of respect. Yun yung mga possible na nightmare niya, o hindi niya nagustuhan sa panaginip niya na ginawa ng ka-workmate niya, or sabihin natin may utang sa kanya tapos di siya binayaran, or sabihin natin may ginawang kabutihan yung ka-workmate sa iba sa inyo, tapos sisingilin yung iba sa inyo ng favor na hindi matatanggihan. So maraming pwedeng case na panaginip na hindi nagustuhan dito ng bida natin, at ang bida ay babae nga. Pwede rin namang lalaki kung introvert, pero mas tatama to sa babae, mga babaeng Pisces. So one of these days ay baka makapanaginip yung iba sa inyo tungkol sa workmate nila. Or kung di man kayo to, edi may someone na makakapanaginip tungkol sa ka-workmate nila, tapos baka mabalitaan nyo ang tungkol dito. Anyways, na-partneran pala nung the devil, oh. Kahit dito the devil. So may masamang ginawa siguro yung ano. Yun na nga siguro yun yung mga sinabi ko. Yun yung masamang ginawa. Yung mga sinabi ko kanina, yun yung mga bad habits of masamang deeds na ginawa na ka-workmate nyo sa inyo sa panaginip nyo. Kasi literal na toxic to, o evilness. Toxic energy to, o evilness. So yung panaginip ay nightmare, literal na nightmare, kasi may evilness doon sa panaginip, kaya di nagustuhan. Ngayon, ano tong ano, 8 of Cups natin, na parang napaisip-isip siya dito. So, ang dating sa akin, kasi may, ano ba yun? 7 of Cups tayo, ah.
Intuition na naman ba to? Kasi may Queen of Cups tayo. So, ang dating sa akin, magiging emotional yung iba sa inyo. Kasi nga, tingin ko, may awareness na yung iba sa inyo eh. Tungkol dito sa sinasabi ko. Tapos, hindi nila akalain na yung taong ito ay makikita nila hanggang sa panaginip. Hanggang sa panaginip, pinapahirapan sila dito. Dito nga sa work. So, pwedeng bullying ang nangyayari kasi mag-isa na lang kayo dito. Kasi si self-independence to eh. Self-reliance. So, kung bullying, edi mag-isa lang nagtatrabaho. Or sabihin natin, tatambakan yung iba sa inyo ng trabaho. So, probably, boss siguro to. Or kung di boss, ay ka-workmate na parang hindi willing tumulong in times of crisis or mga panahon na hindi nyo alam ang gagawin mo. Kasi ang dating hindi na panaginipan, halimbawa ganito, mapapanaginipan ng iba sa inyo ang tungkol dito sa sinasabi ko na someone. Parang may awareness na yung iba sa inyo tungkol dito. Tapos hanggang sa panaginip, nakikita pa rin nila yung taong to na pinapahirapan sila. Tapos mag-isa lang yung bida na humaharap sa problema. Pero tingin ko, malalampasan naman to ng bida. Ito ay 9 of Pentacles. Buti na lang. Kasi itong 9 of Pentacles, experiensyado na to. Okay? Hindi siya yung baguhan. May mga alam na siya. Parang master na siya sa ginagawa niya or experiensyado. Expert na siya sa trabaho niya. So, kung may mangyari man, somehow, alam niya kung paano siya lulusot. Ganun dating. May mga tao rin siyang mahihingian ng tulong in times of crisis. So, ganun ang dating sa akin. Na para bang mapapaisip-isip yung iba sa inyo na mukhang totoo yung panaginip. Ganon, sa bandang huli. Na para bang kung ano yung nangyari sa panaginip, yun din yung mangyayari sa present. In the end, okay? Na parang mapapaisip-isip yung iba sa inyo na ito yung napaniginipan ko ah. Parang may connection ba yung panaginip sa nangyari. Anyways, hindi naman to love reading, so wala tayong clue. Kasi kung love reading to, may partner. Ka-workmate naman to eh. So, hindi ko na yan lalagyan ng clue. Pupunta na lang tayo dito sa susunod na deck. Oh, hanggang dito yung crow, oh. Bad omen. Babae. Babae siguro yung ka-workmate. Binibigyan tayo ng senyales na mag-ingat sa babae. Mukhang may dala-dalang bad omen. So again, mukhang magkadugtong sila.
Yung bida natin babae, tapos um, yung kalaban ay babae din. So mag-ingat, lalo't ayan, may awareness na, 'di ba, sa intuition. Kung sakali nga na may mapanaginipan yung iba sa inyo, huwag magtiwala dito sa babaeng kinukwento ko. Kung sakali man na yung iba sa inyo ay makapanaginip sa ka-workmate nilang babae, edi may awareness na sila na huwag magtiwala doon, di ba? Ano to? May hot tayo, tapos storm. So, paano yun? Kasi itong storm ay parang kalbaryo. Career na naman, oh. Parang ano eh, magkarugtong pa rin sila eh, na ibang case ay sisiraan yung iba sa inyo sa ka-workmate. So, itong kalaban na babae, sisiraan yung iba sa inyo sa iba pang ka-workmate ng iba sa inyo. Pero again, kung walang work ang iba sa inyo, kasi may case na gano'n, eh para to sa anak nyo na may ka-work, anak nyo na may trabaho, or anyone na malapit sa inyo na may trabaho. Kung wala kayong work, pero kung may work, eh di beware doon sa panaginip, kung sakali mapanaginipan ng iba sa inyo tungkol dito. Kasi nasabi ko lalo't babae siya, or lalaki kung introvert. Tapos ayun nga, mag-ingat sa babae. Okay ba sa babae? Regardless kung anong gender. At halimbawa nga may ginawang krimen o anomalya dun sa panaginip nyo, edi awareness na yon, na huwag magtiwala sa kanya para hindi mapahamak sa bandang huli. May ano tayo, crow, bad omen to. So ibig sabihin may nagbabadyang panganib. Ito kasi storm, delubyo. Ito naman hot. Usually yung hot eh may kinalaman sa pag-work, sa kasi di ba pag nasa field yung mga tao, nag-work sila, nasa field, magamit sila ng sombrero. Siyempre, mainit. Kaya, ayun, pwede rin siyang career. So, magkarugtong sila, di ba? Ngayon, 18 minutes na to. Itigil ko na. Pero, idagdag ko pala to. Okay? Advice to. Sa buong week. Kukuha lang ko ng 3. Basahin ko na lang para mabilis. Wow! Advice or general prediction. Sa week na to. Ito maganda. At least may good news tayo. Abundance. The chalice overflows with potential. Drink from it and prosper. O, yan. At least, diba? O pwede rin namang inggit. May inggit sa iba sa inyo kasi may good news na paparating o new opportunity na paparating sa iba sa inyo na kaiinggitan ng ka-workmate. Pwede rin ganon. But in general, at least may abundance tayo dito. Regardless kung magkadikit tong kwento o hindi. Basta mahalaga may abundance. Sabi dito, serenity. Find serenity in nature's embrace. Nature is your sanctuary. At ang huli, herbs. Kita ba ito? Diba? Ayusin ko lang. Ayan. So, sabi, nature's gift are abundant. Utilize herbs for healing and magic. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.